Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome sa isang episode ng ating kwentuhan. At sa episode natin ngayon ay pag-uusapan natin ang nalalapit na pagsasara ng Sofitel Philippine Plaza sa Pasay City itong darating na July 1. So ngayon, naalamin natin bakit nga pa sila magsasara. Noong May 10, ang i-anunsyo ng pamunuan ng Sofitel Philippine Plaza Holdings Incorporated na sila ay magsasara na at titigil na ang kanilang operasyon dahil sa hindi na umano ligtas ang gusali ng Sofitel dyan sa Pasay City. So ayon doon sa presidente ng Rank and File Union, Sofitel Philippine Plaza. So nais nila, so yan yung panawagan nila, na i-retain yung kanilang employment with Sofitel at ilalanin din ito sa ilalim ng kanilang so ayun, nanawagan yung mga manggagawa ng Sofitel Philippine Plaza sa holding company na Philippine Plaza Holdings Incorporated na siyang may-ari ng Sofitel na i-retain yung kanilang employment matapos yung napaulat daw na rehabilitasyon nitong gusali. Sa naging press conference noong June 3, umaapela ang National Union of Workers in Hotel, Restaurant and Allied Industries sa Philippine Plaza Holdings na kilalanin ang kanilang collective bargaining agreement at i-acknowledge yung pagkakaroon ng union sa hanay ng mga manggagawa sa nasabing hotel. Gusto rin nila mag-employ yung kanilang empleo na hindi nawawala yung seniority rights at yung benefits sa ilalim ng kanilang collective bargaining agreement. Tapos, noong May 10, sinabi ng pamunuan ng Sofitel na magsasara na sila at hindi na sila mag-ooperate pagdating ng July 1. Sa kabila ng claim ng union, sinabi ng i-rehabilitate itong Sofitel pagdating ng July 1, sinabi naman ng Pangulo ng Philippine Plaza Holdings na si Esteban Peña C na ang hotel ay hindi na i-rehabilitate at sa halip ay isasara na ito ng tuluyan. So, sinabi ni C, ito rin daw yung dahilan doon sa kanilang pagsasara ay dahil sa payo ng mga eksperto na hindi na ligtas para sa mga guest at empleyado yung building ng Sofitel. So, yung mga may-ari ay nagdesisyon na isara na lang ito kahit na mayroong magandang business performance ang Sofitel mula noong nakaraang taon. At sinabi rin ng Pangulo ng Philippine Plaza Holdings na walang certainty or hindi tiyak yung kinabukasan ng hotel. So currently ay may lease ang pamunuan ng Philippine Plaza Holdings Incorporated sa GSIS na may-ari nitong lupa na kinatatayuan ng Sofitel. So noong June 14 ay inamyenda yung kanilang contract of lease at sinasabing na valid itong kanilang pagpupa hanggang June 26, 2041. May personal opinion ay palaisipan kung ano talaga ang mangyayari dito sa building ng Sofitel. Pero sinasabi rin nung union na meron daw union busting sa pamunuan ng doon sa kanilang hanay ginagawa ng pamunuan ng Sofitel na i-deny naman nila. So, sinabi rin ni Esteban Peña C na hindi nila sinisibak yung mga union members at binigyan diin na magsasara ang hotel at hindi na sila mag-ooperate dahil sa safety concerns. So, sinabi rin niya na kumuha rin sila ng advice mula sa mga independent at mga internationally recognized safety consultant firms pati na rin sa Occupational Safety and Health Center ng Department of Labor and Employment. So, magbibigay din sila ng separation packages sa lahat ng empleyado ng hotel kung whether they are members of the union or hindi. Meron pa tayong ibang issue na tatalakayin. Yung magiging kinabukasan naman ng cat sanctuary na binuo ng Sofitel. So, nanawagan din yung mga cat advocates na i-adopt yung mga na-rescue ng mga pusa sa Sofitel bago pa sila magsara this coming June 30. Dahil dun sa naging desisyon na ito ng pamunuan ng Sofitel, yung mga cat advocates ay nagkakaroon ng
pinapakalat nila itong posibleng na mga pusa ng Sofitel sa ilalim ng kanilang Whiskers program. At itong inisyatibo na ito ay binuo noong 2022 bilang bahagi ng corporate social responsibility ng Sofitel. So ito pala meron nilabas noong February 26. So they are asking na kung pwede ay ampunin na itong mga pusa na nasa kanilang pangangalaga. Patay dito sa article ng Interaction, sinabi ni Joel De La Cruz na isa sa mga cat taker sa Sofitel na siya ring property maintenance supervisor. So isa siya sa mayroong ideya na magkaroon ng Whiskers shelter itong Sofitel. And noong COVID-19 pandemic, yung mga stay-in employees nila ang siyang nagpapakain sa mga stray cats sa palibot ng hotel. At itong mga nasa cat sanctuary nila ay mga stray cats sa area na na-rescue sa ilalim ng kanilang programa. So, napakaganda rin na meron silang well-ventilated enclosures at day pens. Yung kanilang Whiskers program ay nag-aalok ng pagkain, ng matutuluyan, and also medical care tulad ng pagpapakuna at pagkakapon sa mga community cats. Nagsusulong din sila ng pag-aampon at responsible pet ownership. Kasunod nitong napaulat na pagsasara, binibigyan ng kamalayan ng publiko hinggil sa sasapitin ng mga community cats na ito. Ayon naman sa Marketing and Communications Manager ng Sofitel na si Ivy Camille Indosa, kahit na mataas yung kanilang adoption rate nitong mga nakalipas na linggo, naghahanap pa rin sila ng mga tao na pwedeng magpupup ng pansamantala doon sa mga pusa na meron sila. So, naghahanap sila ng mga foster parents na hindi ma-adapt pagdating ng June 30 at sila ay sinusuportahan pa rin nila yung cat sanctuary para matiyak na yung mga pusa ay maaalagaan pa rin at handa na sila na makahanap ng kanilang forever homes. So kung halimbawa na meron pa rin mga pusa na hindi pa rin ma-adapt sa oras na magsara na ang Sofitel, ililipat sila sa ibang shelter na handang magpupup sa kanila. And para naman doon sa mga nagnanais naman ampunin itong kanilang mga rescued cats, pwedeng matawagan si Joel De La Cruz sa numerong 0939-248-3750 o magpunta lang o mag-message sa Facebook page ng Whiskers Program kung gusto nilang bisitahin yung shelter. So, walang strict requirements at online forms na dapat i-fill out. So, ang buwan pala ng Hunyo ay kilala bilang National Adopt a Cat Month sa Estados Unidos. At ito rin yung mga buwan na maraming mga pusa ang ipinapangalan. Pero ang ending napupunta sila sa mga shelter o di kaya ay pag-alagala. So sinabi rin sa pag-aaral na ang pag-aalaga ng pusa bilang companion ay makabawas ng stress at anxiety, nakakapagpaganda ng tulog, nakakapagpababa ng risk ng heart attack at nakakabawas ng allergies sa ibang hayop, sa mga damo at syempre sa mga alikabok. So aalamin ng Department of Labor and Employment sa Sofitel Philippine Plaza kung ano nga ba yung kanilang mga plano after ma-retrench yung kanilang mga empleyado. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, nakikipag-usap na raw ang National Conciliation and Mediation Board sa mga kinatawan ng hotel at ng mga empleyado nito. For me, so masyadong masalimuot itong sinapit o yung sasapitin ng mga empleyado ng Sofitel. Pero alam nyo, kahapon ay June 7 ay nagkaroon sila ng job fair para sa mga empleyado ng Sofitel para makahanap sila ng lilipatan after June 30. So, it's a good thing naman para doon sa mga employees ng Sofitel. Pero gusto kong i-share sa inyo yung experience nung ako ay nagpunta ng Sofitel. That was in 2021, October yung sagsagan ng COC filing para doon sa for 2022 national and local election. Kaya doon napili ng COMELEC na doon isagawa ang paghahain ng COC ay dahil mas merong espasyo doon compared sa COMELEC main office sa Intramuros, Manila. So, noong mga panahon na yon ay nasa kasagsagan pa tayo noon ng COVID-19 pandemic. And isa yon sa mga naging hakbang ng COMELEC na isagawa ang COC filing sa mas magandang venue. Yun din yung unang beses ko na makapag-cover sa nasabing hotel. Tapos during the
2022 elections, napakahigpit din ng protocols na sinasagawa ng COMELEC ng mga panahon. Papakita ko na lang sa inyo yung mga shots na meron ako sa loob ng Sofitel. It's been a long time since I did it. So, ito yung isa sa mga shots ko sa labas ng Sofitel before ito tambakan for the Manila Bay Revolution. And, ayun, I could say that it is one of the best views that I ever saw. And ito yung isa pa. So, iisa-isayin ko na yung mga magagandang alaala na nasa Sofitel ako. So, the other one, nakunan ko itong picture na to noong Pilipinas Debates 22. Ito yung kuha ko from Sofitel, tanaw dyan yung pier, of course. And I have a lot of photos. So, itong mga panahon na to, ito yung masarap din yung pagkain. So, ito pala, naka-album yung iba kung mga... So, ito papakita ko sa inyo isa. Ayan. Ito yung mga behind-the-scene photos namin during the 36 ng mga foreign delegation team. Then, Vice President-elect Sara Duterte. Kita yung mga photos on what we are doing. Ito yung mga behind-the-scenes. Ito, hindi ko na maalala kung sino ang guest ni VP Sara during that time. It's been a long time. Basta puro mga foreign delegation ito. At saka itong mga pictures na ito personal kong kuha. Ito ay si dating French Ambassador to the Philippines, Michel Bocos. Ito ay sa pagkakaalala ko, itong picture na ito ito ang asawa ni US Vice President Kamala Harris. Yung delegation naman ito ay galing ng Japan, I don't know. Hindi ko na maalala. Basta kami ay hinugot dito. Maraming foreign delegation ito mga system natin. Photos, then everywhere. So ito na. Papakita ko na itong picture namin sa loob ng Spire. Ito yung unang beses namin kumain. And ito yung panahon, a day before the inauguration ni President Marcos. Kaya ito. Grabe yan. Ayan. Basta ang ginawa ko lang dito, in-upload ko lang yung mga photos. Ito, July 9. So, magpapakita pa ako ng iba pang mga behind-the-scene photos. And here we are. Ito si Ate Mayan. I made the best shots of them. Ito ay Chinese delegation. Itong partner ito. Chinese delegation ito. Tapos ito kami sa labas. Si Vice President Sara. Naghihintay lang siya to sa susunod niya magiging basta ito yung mga panahon na nakapag-enjoy din ako. So, yung tip nila. Yun ang isa sa mga ala-ala. Meron tayong magiging guest sa episode na ito. Here it is. So, before that, hanap tayo. May mga photos din ako dito. Ako ay nagpo-cover this as a venue. Isa-isa natin. Sisayang photos na ito. So, ito yung isa sa mga photos. Ito ay kwentuhan namin with Commissioner Amy Perolino. Ito ay bago yung memorandum of agreement between Impact Hub Manila at COMELEC para sa pagkaraos ng 2022 national and local elections. Ito si Atty. Dan namimigay sa amin ng bulaklak. Namimigay sa amin ng bulaklak, ng mga sprouts na sipit sa ulo. Mukha kaming halaman. So, still looking for other photos. So, ito na. Isa pa sa mga itong behind the scenes. Nasa media platform lang kami for Pilipinas Debates 2022. So, ako yung nandyan. Ako rin ang taga-pukpok sa technical team para ma-livestream itong debating ito sa Facebook at YouTube pages ng Daily Tribune. So ako nag-workout nito just to let everyone know. So I have the opportunity. Ito yung mga camera din ng iba't ibang mga TV networks nandoon ng mga panahon na yun. I have an opportunity na nagkaroon ako ng photo with Miss Lucy Cruz Valdez and also with Vice President Lenny Robredo. Of course, si Rio, who is now with Manila Times, siya ang kasama ko during that time na nag-cover kami. And ito yung isa sa mga pagkain sa loob ng Sofitel. Ito, i-click ko pala itong
Ito yung first time na makapasok ako sa spiral. Napakaganda ng spiral. Pinakita ko dyan kung gaano ka-elegant ng spiral. Pero alam nyo, nung nagpunta ako during that time sa Sofitel, nung araw na kinover namin yung courtesy call with Vice President Sara Duterte, hindi ko na nagawang kunan yung mga chibog na meron doon. Hopefully, mahanap ko yun. Hindi na ako nakaikot ng mga panahon na yan eh. So I was just busy going to the toilet. So ayan, kinunan ko lang yung mga nagpipiano. That's a very beautiful one. So hahanap pa tayo ng ibang. So I have this behind the scene photos namin. Mga kasama ko nag-cover ng Pilipinas debates. So ito na siya. So here's Kuya Mon and Kuya Paolo. We're just doing ambush interviews during the visit right now. Actually kami ang pinakamarami nung dyan. Ito ang isa sa mga pinakamasaya namin coverage noong 2022 elections. So ayun, nagkaroon din pala ako ng photo with Mrs. Orenia Drilon and no other than the chairman Commission on Elections, Chair George Erwin Garcia. Hindi pa siya chairman that time. The media passes ko that time. So, commissioner pa lang si Chairman Garcia. So, napakita ko ng ibang photos. So, check natin yung iba. So, wala na. Yun lang yung makikita natin dyan. Basta, ito yung the last time that I went to Sofitel was during the launch of the Matatag curriculum. So, hanap tayo ng photos. I-share ko rin sa inyo itong photo namin with Paula, who's been my high school friend, and it's been a long time since the last time that we met. High school pa kami noon, and during that debates, doon lang kami ulit nagkita, and doon lang kami nagkaroon ng communication ulit. So, ito na pala, nakapasok na yung ating guest for today, si Ivan, who will share his memories nung napupunta siya sa Sofitel. Ivan, please come in. Go! So, good. So, ayan. Good evening. Kung ganito lalabas yun. So, thank you. Kapag ka naman. Okay, thank you sa yun for inviting me here. I remember the last time I was there last year. I think maybe this year. I never thought na that hotel, very beautiful hotel, would shut down operations due to ko narinig na reason, pero yun nga, nakakamiss pumunta ng Sofitel after this. When was the first time na nagpunta ka ng Sofitel? Anong event yun? Based on recent memory, kasi I can't recall if there was another one before that, pero based on recent memory, it was in a chat with 3 NBA legends, Paul Gasol, I think Carmelo Anthony, and it was Luis Scola. Yeah, it was on the penultimate day of the World Cup last year. So the media got a chance to meet those 3 NBA legends to discussing on the future. So, at yun yung first time mo pumunta ng Sofitel, at least in my recent memory. And baka let's put it this way, ang daming pasikot-sikot mapunta doon sa ballroom na yun. So, at least you get to see the beauty of the hotel kasi mahaba yung pathway. Aside from the closure, naisip mo rin ba na naka-apekto rin yung reclamation sa Manila Bay kasi naging closure ng Sofitel? I think so kasi yun yung pinaka-narinig kong reason daw bakit magka-close yung Sofitel. Kasi nga, it was supposedly by the bay, literally by the bay before, diba? Dapat yun yung parang coastal area. Pero nga, nag-reclaim to the point na nagbuka na landlock yung Sofitel. And I believe may pang mga future reclamation plans. So, lalong lalaki yung gap between Sofitel and the Manila Bay. So, dahil nga, di nga ganun. And it's very likely na yung susunod na reclamation plans will be enough to put one hotel at the back of Sofitel. Parang lumalabas, parang ang pangit ng tingnan ng bay view from Sofitel. So, yun nga pa. Kasi yun ang hinahabol ng mga tao sa pagpunta sa Sofitel and even in other Manila Bay-based coastal area-based hotels. Yung beauty ng Manila Bay without the reclamation. Pero yun nga, reclamation happens. So, yun. Ano ko isipin? That had to happen. Medyo na lang din. Ang nalaman ko rin na ganun yung naging view ng Sofitel. I was very sad that I saw that was being reclaimed. I will check if I would have other photos nung naging
pagpunta ko ng Sofitel. But you know what? I'm also very sad. Yun yung sasabitin ng Sofitel after all these years. And then yung isa pa naman sa mga gusto ko rin sana magstay if I have the money. Pwede sana akong mag-staycation. I would like also to share this photo. Ito lang na halongkat. This was a day before the inauguration. I had an opportunity to have a photo with Vice President-elect Sara Duterte. Ngayon ko lang siya nakalkal. After na ito nung kanyang courtesy sa mga miyembro ng foreign delegations na attend sa inauguration. Ikaw, meron ka bang photos nung mga naging coverage mo noon na nagpunta ka ng Sofitel? I was on my old phone, I believe, pero yun, nawala siya eventually. But I think I have I think it's here in my current phone. I think I have the press conference of an esports event. Wait here. That's a good thing, no? May dala akong esports. Eto, may nahanap pala akong ibang photos. This was taken March 8, 2022. I have this photo nung hindi pa siya nare-reclaim. Yeah. Yun. Ayan. Ito. Yung akin. And also the swimming pool there. Isa sa mga photos na meron ako. Ang hirap paghanap ng mga photos sa Facebook. I have to search everything on it. Wait lang. Paano pa to? Game ko lang kasi yung link. Mahirap tungkong. Game ko lang yung link. Kasi yun sa press ko ng pre-event press conference. Ayan. Game ko lang sa TIAP. Sige, napin natin. Yeah, that was the last time I was there. Prior to the press conference, before the pre-event press conference. It was almost the same. It was a full press conference, so lamluto yan. But this was just the Dota part. May isa pang, I still have the hub. So, I wasn't able to. Ano pala yung naging neto? Dota part lang yan. May isa pang press conference pero for Valorant, hindi ko na-upload. I think it was still on my phone. Ikaw siguro, ano yung mamimiss mo visiting Sofitel? Mamimiss ko siguro yung pasikot-sikot papunta sa mga bolong nila. So, kasi ako yung maganda yung, if you're gonna go to the entrance, ang ganda nung was that the facade? I don't know the right term. Ganun yung, sa pagdating sa entrance, ang ganda ng design, ng interior design. Then I also like yung parang paka-old school feels ng hotel. Although I know it's matagal na tayo, so kaya explain bakit medyo old school yung dating. Pero I like the design, I like the old school feels. Yung nga lang, although marami kang lalakarin papunta sa mga bolo nila, it also sulit, parang sulitin maglakad. Kasi ang ganda nilang design. So, nakakamiss yung interior design ng Sofitel, although just the facade part. I wanted to go to the hotel part. Parang talagang doon ka mag-stay in for overnight na. Sayang na lang. Pero yung nakakamiss din talaga yung the fact that it's right at the bay, right at the coastal area. If not for the reclamation projects here and there, yun yan. It's a bummer na we have to shut down mainly because of the reclamation plan. Pero sana yung susunod na take over, dapat ipagpatuloy yung nasimulan ng Sofitel. Siguro on my part naman, isa sa mamimiss ko visiting the hotel, yung Spiral. First time ko makakain during the foreign delegation. But of course, yung mga ino-offer din na pack lunch sa media during those days, nung COC filing, nung 2022 elections, nung Pilipinas debates pala, medyo kakaibang feeling lang na makakain sa Spiral yung times na nag-cover ako for the courtesy call ng foreign delegation Pilipinas nung June 20 was the first time. Sabi ko nga sa sarili ko, kung meron lang akong pera, if I have them, I would go there and try all the food I think. And may napanood din ako, I think that was from Nino Mora, na habang nalalapit itong closure ng Sofitel, doon dumadami yung mga naging customers nila doon. Yun na, masasara na sila and di na nila palalagpasin yung pagkakataon na makakain doon sa Spiral. Ito yung naiisip ko rin, magkakaroon pa ba ulit na Spiral in another lifetime? Or malilipat man lang ba siya somewhere else? Sana man lang meron. So Ivan, I just nice to magpasalamat for taking your time to be part of this episode. Thank you so much. Thank you so much. That's so good. Thank you. Nakamiss kayong Sofitel, and I hope like I mentioned earlier, sino man yung papalit, sana magpatuloy yung tradisyon and sana
ipaglaban na yung rights nila na wala ma-reclaim na lupa after. At dito nagwawakas ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ng libre ang mga previous episodes ng Kwentuhang Random the Podcast na available sa Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Player FM, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, YouTube Music at Zeno FM. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,